Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service mga dol. Titingnan natin itong Raider G kasi malagitik yung kanyang andar. Ngayon pakinggan natin yung kanyang makina. Taba na yung makina. Napakinggan natin yung andar ng kanyang makina mga dol at napakalagitik at saka merong kunting lagutok. Ngayon ayusin natin to. Ngayon mga dol, buksan muna natin to kasi napakaingay yung kanyang andar, yung malagitik at merong kunting lagutok. At panoorin nyo ito hanggang sa dulo mga dol para malaman niyo kung ano yung nasira dito, kung ano yung dapat papalitan dito ng mga pyesa. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like at paki-subscribe na lang din po mga dol. Maraming salamat po. Ngayon magpasin ko lang muna to lahat mga dol. Let's do this. Dahil nandito sa cylinder head yung mga lagitik na narinig natin, buksan natin, kailangan natin i-top overhaul ito mga dol para malaman natin kung ano yung nasira dito. Ngayon tanggalin lang natin itong kanyang camshaft assembly. Pagtanggal nito mga dol, hugutin lang natin. Hindi natin kailangan tanggalin yung tornilyo. Tsaka niluwagan ko yung kanyang tensioner. Ayan. Ito na pala, may tama na pala siya dito mga dol. Yung kanyang tamlog ito sa kanyang camshaft assembly. Kaya pala malagitik na, malalim na yung kanyang tama. Kailangan natin palitan to ng bagong camshaft. Ngayon tanggalin lang natin itong apat na tornilyo ng kanyang stud bolt. Kailis yung gasket Saka dito sa kanyang panggilid. Tanggalin natin itong cover ng kanyang rocker and pin. Hindi pala mababasag itong gasket ito kasi o-ring type po ito mga dol. At ngayon tanggalin natin itong kanyang rocker and pin dito sa bandang itaas. Dito sa ilalim kailangan pa nating hugutin itong buong cylinder head kasi hindi natin matatanggal yung rocker and pin kapag hindi natin natanggal yung itong cylinder head mismo. Wapo kayo? Kunya, pila na yung Post nila na. Pila na ito yung karaan dito ng taon. Ito mga wapo lagi mga balay. Mga bata pa lagi. Na wala na yung mga sweldo. wave washer. Hulog. Huhugutin ko na sana itong kanyang cylinder head kaso may problema tayo, tumigas itong kanyang cylinder head. Kaya bumili tayo ng extra na nut ito para sa kanyang stud bolt kasi sayang yung original pag nasira. At ngayon tanggalin lang natin itong kanyang cam gear dito saka yung kanyang balancer. Ayan mga dol, tanggal na natin itong kanyang balancer at saka kasama na yung cam gear at papalit tayo mamaya ng camshaft assembly. Ito yung kanyang pin ng kanyang camshaft. Matigas hugutin itong cylinder head assembly mga dol kasi kinalawang yung stud bolt dito sa ilalim. Kaya ang ginawa natin mga dol hugot balik tapos pukpok ng konti mga dol. Medyo natagalan tayo dyan, mga half hour bago siya natanggal kasi hugot balik yung ginawa natin tapos sabay pukpok ng konti para matanggal yung kalawang at lumambot siya. Tapos binasa natin ng penetrating oil. Ito na yung stud bolt mga dolo, kinalawang na. At natanggal na rin natin sa wakas. Napuno ng kalawang itong butas ng cylinder head mga dolo. At ngayon matatanggal na natin itong rocker and pin dito kasi wala nang nakabara na stud bolt. Tanggalin ko lang itong chain guide na dito mga dol. Tapos kasi nalagyan ang at saka yan, natanggal natin. Ito yung sinasabi ko mga dulo, pin. Tanggal yan kapag hindi natin natanggal itong pin. Kailangan natin tanggalin itong rocker pin para matanggal natin itong rocker mismo. Ayan. At
meron din itong kasamang wave washer. Grabe. Kaya malagitik to mga idol. May tama na yung tingnan mo, malalim na yung tama dito. Ayan. Titingnan niyo para na siyang ayan, nagpiramid na yung kanyang itsura. Parang pyramid na yung kanyang hugis. Ayan mga idol. Kaya kailangan nating palitan to kasi malagitik pa rin to kapag hindi napalitan kahit na bago na yung kanyang camshaft. Isang set yung papalitan natin dito mga idol, camshaft at saka dalawang rocker arm. Ayan, mga idol, palit tayo ng valve seal. Oh, 15. Symbol time! Ngayon mga idol, dahil tapos na nating nalinis at na-grind yung valvula, i-assemble na. Tayo ngayon ng valve seal. Magpapalit po tayo ng valve seal. Valve seal. Exhaust gasket. At ang ginamit ko dito na valve seal mga idol sa Raider 150 carb kasi maganda siya, maigpit siya dito sa kanyang valvula, sa kanyang valve stem. Yan, kasi maliit yung kanyang butas. Di tulad sa stock na medyo malaki yung butas. Ito na yung bagong valve seal mga idol sa Raider 150, itong kulay verde. At itong kulay ito yung lumang valve seal. Okay. Masyado maigpit. Palit ang butas. Oh. Parang differential. Ako ipagagagisa. Oh. Malaki yung diferensya. Buti lang maliit yung butas. Ito malaki. Kasi yung maliit na butas, masilyado talaga to. Ayan, malaki na rin itong butas. Tapos ayos. Sabi na akong map na. Padre ko na. Map diragi na sila. Sweat na rin. Tapos Ito na yung bagong camshaft assembly mga idol. Sa Smash po itong nabili ni Sir. Pareho lang sila dito sa Raider G. Ayan, compare natin para sigurado tayo na walang problema. At pareho lang talaga sila mga idol. Kaso lang napudpud na itong ganyang camlob dito. Saka merong banda na maitim na portion. Ibig sabihin hindi na lumalapat yung kanyang rocker arm dito sa lumang camshaft assembly. yes. Ikakabit ko na sana itong rocker arm assembly na nabili ni Sir mga idol. Kaso hindi tugma
yung kanyang tapit dito sa kanyang balbula. Mali po ito nabili ni sir mga idol, hindi po ito pang Raider G. Ngayon i-compare natin kung ano yung difference dito, ano yung diferensya, ano yung kaibahan niya dito mga idol. Kaibahan pala nila dito mga idol yung kanyang pinaka rocker arm niya mga idol. Magkaiba po yung guhit niya dito sa gitna at saka dito sa bandang gilid mga idol. Yung stock na sa gilid yung kanyang guhit, yung sa binili ni sir na sa gitna. Kaya hindi po siya kasya mga idol at hindi magtugma yung kanyang tapit at saka yung kanyang dulo ng kanyang balbula mga idol. Hindi siya tumapat. Kaya papalitan natin to, itong binili ni sir na ganito talaga yung guhit niya mga idol sa stock na rocker arm. Yan, kasi hindi talaga to maikakabit kasi hindi po ito tama ang nabili ni sir. Habang pinapalitan yung rocker arm mga idol, ikabit lang muna natin itong exhaust gasket at lagyan natin ng gasket oil para dumikit siya. At pagdating niya matigas na to at dumikit na siya dito sa kanyang butas. At saka linisin na rin natin itong kinalawang na stud bolt. Ito na mga idol ang pinalit ni sir na rocker arm. Ngayon tingnan natin kung pareho ba sila. Sa smash pa rin to mga idol. Okay na mga idol. Tama na yung pinalit ni sir. Pang smash pa rin dito pero pareho lang sila sa Raider G mga idol. Medyo nahirapan tayo sa pagkabit ng wave washer dito mga idol, dito sa kanyang rocker arm. Medyo natagalan tayo mga idol kasi mahirap talaga siya ikabit. At sa wakas na ikabit na rin natin yung rocker arm at kasama na rin yung wave washer at saka yung kanyang rocker arm pin. Ayan, na ikabit na natin yung kanyang rocker arm pin mga idol. Yan, mamaya i-adjust lang natin itong kanyang valvula. At ngayon mga idol, ikabit na natin yung kanyang cam gear. Kasama na rin yung kanyang guide dito sa kanyang bagong camshaft. Yan, higpitan lang natin yung dalawang maliit na Allen bolt. Tinanggal ko na pala yung kanyang balancer o compression release mga idol. Hindi ko na ikinabit kasi nasira yung kanyang guide niya, kanyang spring, yung plastic. Kasi nabasag na yung plastic na nag-hold sa kanyang spring dito para sa kanyang balancer kasi nag-overheat ito dati mga idol. Kaya tinanggal na lang natin mga idol yung kanyang balancer. Timbang-timbang ba? Ngayon i-assemble na natin mga idol. At nagkaroon tayo ng problema dito mga idol sa pag-assemble. Abangan nyo mamaya mga idol, panoorin nyo ito. Kasi nagka-problema po talaga tayo dito. At ito na yung sinasabi ko na nagka-problema tayo dito mga idol. Ayan, yan po nangyari mga idol.
naputol yung isang stud bolt dito mga idol. Palitan natin to ng stud bolt mga idol. Tanggalin lang muna natin at pagkatapos ay ipabunot natin sa machine shop. At pasensya na kayo mga idol, hindi tayo na kapag-video kung paano natin pinalitan ng stud bolt. Na-assemble na natin mga idol. Ngayon, tingnan natin kung nabumba na ba yung langis. Yan ang pinaka-importante kapag nag-top overhaul mga idol. At ayos na. Lumalabas na yung langis dito sa kanyang butas ng kanyang valve tappet. Ibig sabihin nabumba na yung kanyang langis. Safety na po ito mga idol. At pinaandar natin na walang tambutso mga idol para malaman natin na wala na talagang usok. Okay na mga idol, ikabit lang natin yung kanyang tambutso. Ngayon pakinggan natin, paandarin natin ulit mga idol. Compare natin yung kanina sa hindi pa natin naayos yung kanyang andar na maingay. Kasi meron siyang tick at saka tok sound kanina. Ngayon okay na mga idol. Napaka smooth at tahimik na yung andar ng kanyang makina. At yung pinalitan natin dito mga idol, yung camshaft assembly, yung rocker arm at saka yung kanyang chain guide, yung nasa bandang itaas. Ayos, okay na mga idol. Hindi na maingay at wala na yung tick at saka tok sound dito sa kanyang makina. At kung meron kang natutunan mga idol sa video pong ito, sana huwag kalimutan na mag-like and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin na upload. At pakiclick na rin yung in-screen mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Peace, I'm out.